Sa pinakadulong bahagi ng isang tahimik na baybaying bayan na tinatawag na San Isidro, may isang komunidad na namumuhay sa biyaya ng dagat. Ang mga tao roon ay mga mangingisda na umaasa sa araw-araw na huli upang mabuhay. Mula pagkabata hanggang pagtanda, ang dagat ang kanilang naging kasama, kabuhayan, at minsan ay naging lihim na kaaway. Kilala ang bayan sa malinaw nitong tubig at puting buhangin. Maraming turista ang dumadayo tuwing tag-init upang masilayan ang kagandahan ng lugar. Ngunit sa likod ng kaakit-akit na anyo ng karagatan ay may isang lumang alamat na matagal nang ipinapasa mula sa isang salin lahi patungo sa susunod. Ayon sa matatanda, may isang misteryosong boses na nagmumula sa kailaliman ng dagat. Hindi ito basta-bastang alamat na ginagamit upang takutin ang mga bata. Maraming mangingisda ang nagpatunay na minsan sa kanilang buhay ay nakarinig sila ng isang tinig habang nasa gitna ng karagatan. Isang tinig na tila tumatawag sa kanilang pangalan. May ilan na nakabalik ng ligtas matapos marinig ito. May ilan na hindi na muling nakita. Dahil dito, naging bahagi na ng kultura ng bayan ang pag-iwas sa dagat kapag sumasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Naniniwala ang karamihan na sa mga gabing iyon, pinakamalakas maririnig ang misteryosong boses. Ngunit para kay Elias, isang 22 taong gulang na mangingisda, ang lahat ng iyon ay katang-isip lamang. Lumaki siyang nakikinig sa mga kwento ng matatanda, ngunit hindi niya kailanman pinaniwalaan ang mga ito. Para sa kanya, ang mga nawawalang mangingisda ay biktima lamang ng malalakas na alon, bagyo o aksidente sa dagat. Si Elias ay anak ni Mang Ruben, isa sa pinakamahusay na mangingisda sa San Isidro. Maagang namatay ang kanyang ina dahil sa isang karamdaman kaya't silang mag-ama lamang ang magkasamang namuhay. Isang umaga, habang nag-aayos sila ng mga lambat sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, muling napag-usapan ang alamat. "Anak," sabi ni Mang Ruben habang sinusuri ang mga tali, "malapit na naman ang kabilugan ng buwan. Huwag kang magtatangkang pumalaot ng mag-isa." Napangiti si Elias. "Tay, hanggang ngayon ba'y naniniwala ka pa rin sa mga kwentong iyon?" Hindi agad sumagot ang matanda. Matagal muna niyang tiningnan ng dagat na tila may naaalalang malalim na alaala. "May mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng tao," sagot niya. "At may mga bagay namang pinapalaki lang ng takot." Napabuntong hininga si Mang Ruben. Hindi na niya ipinilit ang kanyang punto. Alam niyang matigas ang ulo ng kanyang anak. Pagsapit ng hapon, nagtungo si Elias sa tabing dagat upang tulungan ang kanyang mga kaibigan sa paghahanda ng mga bangka. Naroon sina Marco at Benjo, kapwa niya mangingisda. Habang nagtatrabaho sila, napunta rin ang usapan sa misteryosong boses. "Nabalitaan niyo ba?" tanong ni Marco. "Ano na naman, Opa?" sagot ni Benjo. "May nakarinig daw kagabi sa bahagi ng Silangang Bahura." Napatawa si Elias. "Siguro may lasing lang na naligaw sa dagat." Umiling si Marco. "Hindi. Si Mang Selo ang nagsabi. Narinig daw niya mismo." Biglang natahimik si Benjo. Hindi tulad ni Elias, naniniwala siya sa alamat. "Ang sabi ng lolo ko," mahina niyang sabi, "hindi tao ang may-ari ng boses na iyon." Lalong natawa si Elias. Kung ganoon, sino? Walang nakakaalam. Nagkatinginan ng dalawa habang si Elias ay patuloy na hindi seryoso sa usapan. Para sa kanya, walang halaga ang mga kwento kung walang ebidensya. Lumipas ang mga araw. Papalapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Kasabay nito ay ang pagdami ng mga usap-usapan sa bayan. May mga nakakita raw ng kakaibang liwanag sa malayong bahagi ng dagat. May ilan namang nagsasabing may naririnig silang awit kapag sumasapit ang hating gabi. Ngunit walang sinuman ang may malinaw na patunay. Sa kabila nito, kapansin-pansin ang takot ng mga tao. Maging ang mga veteranong mangingisda ay umiiwas ng pumalaot sa gabi. Nang dumating ang inaabangang gabi ng kabilugan ng buwan, tila mas tahimik ang buong bayan kaysa karaniwan.
Ang mga bahay ay maagang nagsara ng kanilang mga bintana. Ang mga bangka ay nakatali ng maayos sa pampang, maging ang hangin ay tila mabagal ang paggalaw. Habang ang karamihan ay nasa loob ng kanilang mga tahanan, si Elias naman ay nakaupo sa dalampasigan. Pinagmamasdan niya ang buwan na nakasabit sa kalangitan. Napakalinaw ng gabi, halos kumikislap ang ibabaw ng dagat sa liwanag nito. Hindi kalayuan, nakita niyang papalapit ang kanyang ama. "Umuwi ka na," sabi ni Mang Ruben. "Sandali lang po." Umupo ang matanda sa tabi niya. Pareho silang nakatingin sa karagatan. Maya-maya ay nagsalita si Mang Ruben. "Noong bata pa ako, may kaibigan akong nawala sa dagat." Hindi sumagot si Elias. Alam niyang seryoso ang kanyang ama. "Magkasama kaming nangingisda. Isang gabi ng kabilugan ng buwan may narinig siyang tumatawag." Napatingin si Elias. "Iyon ba ang dahilan kung bakit ka naniniwala?" Tumango ang matanda. Hindi siya nalunod. "Paano mo nasabi?" "Dahil nakita ko siya." Nagulat si Elias. "Ano ang ibig mong sabihin?" Matagal bago sumagot si Mang Ruben. Nakatayo siya sa bangka, nakatingin sa dagat na parang may sinusundan. Nanahimik siya sandali. At pagkatapos ay tumalon siya. Nanlaki ang mga mata ni Elias. "Hindi mo siya nailigtas?" "Sinubukan ko." Muling bumalik ang tingin ng matanda sa karagatan. Pero parang may humihila sa kanya pababa. Hindi malaman ni Elias kung ano ang sasabihin. Ngayon lamang niya nakita ang kanyang ama na ganoon kaseryoso. Bago pa siya makapagsalita, may isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Kasabay nito ang bahagyang pagtaas ng mga alon. Napansin nilang tila nagbago ang anyo ng dagat. Kanina lamang ay payapa ito. Ngayon ay parang may kakaibang kilos sa malayo. Tumayo si Mang Ruben. "Uwi na tayo." Ngunit hindi pa man sila nakakahakbang ay may narinig si Elias. Isang mahinang tunog. Napakahina. Halos hindi marinig. Napatigil siya. Ano yon?" Tahimik. Nagkatinginan silang mag-ama at doon nila muling narinig. Isang tinig. Malayo. Mahina. Ngunit malinaw. Parang may bumubulong mula sa gitna ng dagat. Hindi maintindihan ni Elias ang mga salita. Subalit ramdam niya na tila may tumatawag. Nanigas siya sa kinatatayuan. Habang lumalakas ng kaunti ang hangin, mas naging malinaw ang tinig. At sa pagkakataong iyon, malinaw niyang narinig ang isang salita. Ang kanyang pangalan, Elias. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Unti-unti siyang napatingin sa malayong bahagi ng dagat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita siyang isang kakaibang anyo sa ibabaw ng tubig. Isang bagay na hindi niya mawari kung tao ba o anino. At habang nakatitig siya rito, muli niyang narinig ang tinig. Mas malinaw, mas malapit, mas nakakatakot. Tila may isang nilalang mula sa kailaliman ng karagatan na matagal nang naghihintay sa kanyang pagdating. Nanatiling nakatitig si Elias sa malayong bahagi ng dagat. Hindi siya makagalaw. Hindi niya maalis ang kanyang paningin sa kakaibang anyong nakalutang sa ibabaw ng tubig. Hindi malinaw kung ito ba ay tao, kahoy, o simpleng paglalaro lamang ng liwanag ng buwan sa mga alon. Ngunit isang bagay ang sigurado. Narinig niya ang kanyang pangalan. Hindi iyon bunga ng imahinasyon. Hindi rin iyon hangin. Malinaw na malinaw niyang narinig ang pagtawag. "Elias!" Biglang hinawakan ni Mang Ruben ang kanyang balikat. "Umalis na tayo rito." Napakorap si Elias. Parang saka lamang siya nagising mula sa pagkakatulala. Muli niyang tiningnan ang dagat. Ngunit wala na ang kakaibang anyo. Tanging ang mga alon na lamang ang gumagalaw sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Tahimik silang naglakad pa uwi. Hindi nagsalita si Elias sa buong daan. Maging si Mang Ruben ay hindi na rin nagtanong. Pagdating sa kanilang bahay, agad siyang humiga ngunit hindi siya dinalaw ng antok. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang tinig. Ang paraan ng pagbigkas nito sa kanyang pangalan. Hindi ito galit. Hindi rin ito nakakatakot sa unang dinig. Sa katunayan may kakaibang lambing sa boses. Parang isang matagal nang kakilala. Parang isang taong matagal nang naghihintay.
Nang sumapit ang hating gabi, bumangon siya at lumapit sa bintana. Mula roon ay tanaw pa rin ang karagatan. Tahimik ang paligid. Ngunit habang nakatanaw siya, tila may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanyang dibdib. Parang may humihila sa kanya. Hindi pisikal na paghila, kundi isang malakas na pagnanais na muling lumapit sa dagat. Agad niyang isinara ang bintana. Pinilit niyang matulog. Ngunit nang tuluyan siyang dalawin ng antok, isang kakaibang panaginip ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang sarili na nakatayo sa gitna ng karagatan. Hindi siya lumulubog. Hindi rin siya nasa bangka. Parang nakatapak siya sa mismong ibabaw ng tubig. Sa kanyang paligid ay walang katapusan ng dagat, walang pampang, walang tao, walang buwan. Tanging madilim na tubig lamang ang nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ay may lumitaw na liwanag sa kailaliman. Isang bughaw na sinag. Unti-unti itong lumalapit. Kasabay nito ay ang muling paglitaw ng tinig. Elias! Dahan-dahang umikot ang kanyang katawan. Pinagmulan ng boses ang ilalim ng dagat. Nang tingnan niya ang kailaliman, may nakita siyang napakalaking anino. Napakalaki nito na tila isang bundok na nakalubog sa tubig. Hindi niya maaninag ang kabuuan nito. Ngunit ramdam niyang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kadiliman. Pagkatapos ay may isang kamay na unti-unting umangat mula sa kailaliman. Isang kamay na tila gawa sa tubig at liwanag. Inaabot siya nito. Nang halos mahawakan na siya nito ay bigla siyang nagising. Humahabol ang kanyang paghinga. Basang-basa ng pawis ang kanyang katawan. Mabilis niyang nilingon ang paligid. Nasa kanyang silid pa rin siya. Ngunit may isang bagay na agad niyang napansin. Basa ang kanyang mga paa. Napakunot ang kanyang noo. Hinawakan niya ang sahig. May bakas ng tubig dagat. Nanlamig siya. Imposibleng mangyari iyon. Wala naman siyang pinuntahang dagat. Wala ring tagasang bubong. At lalong walang dahilan upang magkaroon ng alat ang tubig na naroon. Mabilis siyang lumabas ng silid. Natagpuan niya ang kanyang ama na gising na rin. Nakaupo ito sa mesa habang umiinom ng kape. Nang makita ang mukha ni Elias ay agad itong napakunot noo. Hindi ka ba nakatulog? Nag-atubili si Elias. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya ang kanyang naranasan. Ngunit sa huli ay ikinuwento rin niya ang lahat. Ang panaginip, ang kamay sa ilalim ng dagat, at ang tubig sa kanyang silid. Habang nagsasalita siya ay lalong nagiging seryoso ang mukha ni Mang Ruben. Nang matapos siya ay matagal itong nanahimik. Tay, napabuntong hininga ang matanda. May mga bagay akong hindi sinabi sa iyo noon. Ano po iyon? Tumayo si Mang Ruben at nagtungo sa isang lumang cabinet. Mula roon ay inilabas niya ang isang maliit na kahong kahoy. Mukhang napakatanda na nito. May mga ukit na tila gawa pa ng mga sinaunang tao. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa. Pagbukas niya nito ay may lumabas na isang kupas na larawan. Kinuha iyon ni Elias. 3 lalaki ang nasa larawan. Isa sa kanila ay ang batang bersyon ng kanyang ama. Ang isa naman ay isang hindi niya kilalang mangingisda. Ngunit ang ikatlong lalaki ay agad nakakuha ng kanyang atensyon. Dahil kahawig niya ito. Halos magkapareho sila ng mukha, parang magkapatid. Sino siya? Tanong ni Elias. Tumingin si Mang Ruben sa larawan. Ang pangalan niya ay Samuel. Kamag-anak natin? Dati kong kaibigan. Napatingin muli si Elias sa larawan. Pero bakit parang magkamukha kami? Iyan din ang tanong ko noon. Napalunok si Elias. May kakaibang kaba na unti-unting nabubuo sa kanyang dibdib. Yun ba ang kaibigan mong tumalon sa dagat? Tumango si Mang Ruben. Oo. Lalong bumigat ang katahimikan. Pakiramdam ni Elias ay may isang lihim na matagal nang itinatago ang kanyang ama. Isang lihim na may kaugnayan sa misteryosong boses. At marahil, may kaugnayan din sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay nagtungo siya sa dalampasigan upang mag-isip. Mataas na ang araw. Abala na ang mga mangingisda sa kanilang mga gawain. Ngunit napansin niyang kakaunti lamang ang pumapalaot. Marami pa rin ang natatakot dahil sa mga pangyayari noong gabi.
Habang naglalakad siya sa buhanginan, ay may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Si Aling Rosa. Isa siya sa pinakamatandang residente ng San Isidro. Sinasabing marami itong alam tungkol sa mga alamat ng bayan. Matagal siyang tinitigan ng matanda, parang may sinusuri. Pagkatapos ay nagsalita ito. Nagsimula na, napakunot noo si Elas. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Tumingin muna ito sa dagat. Narinig mo na ang tawag. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi niya kailanman sinabi sa iba ang nangyari kagabi. Paano ninyo nalaman? May lungkot na sumilay sa mukha ng matanda. Dahil nakita ko na rin iyan noon. Tungkol saan po ba ito? Humarap si Aling Rosa sa kanya. At sa unang pagkakataon ay nakita niya ang takot sa mga mata nito. Kapag tinawag ka ng kailaliman, hindi iyon basta nangyayari. Tinawag? Sino? May isang nilalang na natutulog sa ilalim ng dagat. Napatahimik si Elias. At kapag nagising ito, patuloy ng matanda, may pinipili itong tao. Parang bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit ako? Ngunit hindi sumagot si Aling Rosa. Sa halip ay may inilabas itong isang maliit na anting-anting na yari sa lumang kabibe. Inilagay nito iyon sa kanyang palad. Itago mo ito. Ano po ito? Proteksyon. Napatingin siya sa kabibe. May kakaibang simbolong nakaukit dito. Isang simbolong tila pamilyar kahit ngayon niya pa lamang nakita. Nang muli siyang tumingala upang magtanong, naglalakad na palayo ang matanda. Iniwan siyang nakatayo sa dalampasigan, kasama ang malamig na hangin, kasama ang misteryong lalong lumalalim. At sa malayong bahagi ng karagatan, sa lugar kung saan niya unang narinig ang tinig, may isang bughaw na liwanag na muling sumilay sa ilalim ng tubig, isang liwanag na tila nagmamasid, naghihintay, at unti-unting lumalapit sa kanyang mundo. Maghapon na hindi mapakali si Elias. Paulit-ulit niyang pinagmamasdan ang maliit na anting-anting na ibinigay ni Aling Rosa. Isa lamang itong simpleng kabibe sa unang tingin, ngunit habang mas matagal niya itong hawak, mas nararamdaman niya ang kakaibang init na nagmumula rito. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Sa tuwing hawak niya ang anting-anting, tila bahagyang humuhupa ang hindi maipaliwanag na paghila ng dagat sa kanyang isipan. Ngunit kapag inilalayo niya ito sa kanyang katawan, bumabalik ang pakiramdam na may tumatawag sa kanya mula sa kailaliman. Pagsapit ng gabi, muling nagtipon ang ilang matatanda sa plaza ng bayan. Karaniwan na itong ginagawa tuwing may mahahalagang usapin sa komunidad. Napansin ni Elias na seryoso ang kanilang mga mukha. May kakaibang tensyon sa hangin. Lumapit siya upang makinig. Dalawang bangka ang nakakita ng liwanag kagabi, sabi ng isang matanda. Hindi normal iyon, sagot naman ng isa. Mas lumalapit na ito sa pampang. Napatigil si Elias. Ang bughaw na liwanag na nakita niya kaninang umaga ay hindi pala siya lamang ang nakapansin. Habang nagpapatuloy ang usapan, may isang pangalang paulit-ulit na nababanggit. Ang lumang parola. Matagal nang abandonado ang parola sa hilagang bahagi ng San Isidro. Ayon sa mga kwento, mahigit 50 taon na itong hindi ginagamit matapos masira ng isang malakas na bagyo. Mula noon ay wala nang nagtangkang tumira o magbantay roon. Ngunit ayon sa mga matatanda, doon umano nagsimula ang alamat ng misteryosong boses. Nang marinig iyon ni Elias, agad siyang nakaramdam ng interes. Maaring naroon ang mga sagot na hinahanap niya. Kinagabihan, habang natutulog na ang karamihan sa bayan, lihim siyang umalis ng bahay. Bitbit niya ang isang lampara at ang anting-anting. Tahimik ang paligid habang tinatahak niya ang daan patungo sa lumang parola. Ang landas ay natatakpan ng mga damo at matataas na puno. Walang maririnig kundi ang mahinang hampas ng hangin at alon. Makalipas ang halos kalahating oras, narating niya ang lugar. Nakatayo pa rin ang parola sa ibabaw ng isang mataas na batuhan, bagaman luma at wasak na ang ilang bahagi nito, nananatili pa rin itong matatag.
Tila isang tahimik na bantay na nakamasid sa dagat sa loob ng maraming dekada. Dahan-dahang pumasok si Elias. Makapal ang alikabok sa loob. May mga lumang kasangkapan na halos hindi na makilala dahil sa kalumaan. Habang sinusuri niya ang paligid, napansin niya ang isang kahoy na hagdan na paikot na umaakyat patungo sa tuktok ng parola. Unti-unti siyang umakyat. Bawat hakbang ay sinasabayan ng mahinang pag-ugong ng lumang kahoy. Pagdating niya sa itaas, tumambad sa kanya ang malawak na karagatan. Napakaganda ng tanawin, ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. May nakita siyang isang lumang mesa sa sulok. Sa ibabaw nito ay may nakapatong na makapal na kwaderno. Halos bulok na ang pabalat nito dahil sa edad. Mabilis niya itong nilapitan. Nang buksan niya ang unang pahina, ay nakita niya ang pangalan ng may-ari. Kapitan Arturo Villanueva, tagapagbantay ng parola. Taong 1958. Agad siyang nagsimulang magbasa. Sa unang bahagi ng talaan ay mga ordinaryong ulat lamang tungkol sa panahon at kondisyon ng dagat. Ngunit habang tumatagal ay nagiging kakaiba ang mga nakasulat. May mga tala tungkol sa bughaw na liwanag, may mga ulat tungkol sa mga mangingisdang nawawala, at may mga pahina tungkol sa isang misteryosong boses. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Elias habang binabasa niya ang bawat salita. Ayon sa talaan, unang narinig ng kapitan ang tinig noong isang gabi ng kabilugan ng buwan. Akala niya noong una ay guni-guni lamang ito, ngunit paulit-ulit itong bumalik, mas lumalakas, mas lumalapit, hanggang sa isang gabi ay nakita niya ang pinagmumulan ng boses. Sa kailaliman ng dagat, isang napakalaking anino. Napahinto si Elias, katulad iyon ng nakita niya sa kanyang panaginip. Agad niyang binuklat ang mga sumunod na pahina. Ngunit doon siya lalo pang nagulat. May isang pahina na tila nagmamadaling isinulat. Halos hindi mabasa ang sulat kamay. Ngunit malinaw ang isang pangungusap. Nagising na ito. Napalunok si Elias. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ayon sa talaan, may isang sinaunang nilalang na natutulog sa pinakamalalim na bahagi ng dagat sa paligid ng San Isidro. Sa loob ng maraming siglo ay hindi ito nagpakita. Ngunit paminsan-minsan ay nagigising ito. At sa bawat paggising nito ay may mga taong nawawala. May mga taong pinipili. May mga taong tinatawag. Biglang may nahulog na papel mula sa pagitan ng mga pahina. Pinulot iyon ni Elias. Isa itong lumang mapa. Kupas na ang tinta ngunit makikita pa rin ang mga guhit. May isang bahagi ng dagat na nakabilog. Sa tabi nito ay may nakasulat na dalawang salita. Pintuan ng kailaliman. Napatitig siya sa mapa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila pamilyar sa kanya ang lugar na nakamarka. Parang nakita na niya ito noon. Bigla niyang naalala. Iyon ang lugar kung saan niya nakita ang bughaw na liwanag. Iyon din ang direksyon kung saan nagmula ang misteryosong boses. Habang nakatingin siya sa mapa ay may malamig na hangin na biglang dumaan sa loob ng parola. Napakunot noo siya. Wala namang bukas na bintana. Maya-maya ay may narinig siyang mahinang bulong. Napakababa ng tunog. Halos hindi marinig, ngunit malinaw. Elias! Agad siyang tumayo. Mabilis na nilibot ng kanyang tingin ang paligid. Walang tao, walang anuman. Ngunit muli niyang narinig ang tinig. Mas malapit na ngayon. Elias! Nanlamig ang kanyang katawan. At sa pagkakataong iyon, napansin niya ang isang bagay sa salamin ng bintana. May refleksyon ng isang taong nakatayo sa likod niya. Dahan-dahan siyang napalingon. Ngunit wala siyang nakita. Muling bumalik ang kanyang tingin sa salamin. Nandoon pa rin ang anino, isang matangkad na figura na tila gawa sa hamog at tubig. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit nakatitiyak siyang nakatingin ito sa kanya. Napaatras siya. Kasabay noon ay kusang bumukas ang kwaderno sa huling pahina. Parang may hindi nakikitang kamay na nagbuklat dito. Napatitig si Elias sa pahina.
At doon niya nabasa ang huling isinulat ng tagapagbantay ng parola. Kung may makabasa nito, huwag ninyong hanapin ang nilalang, huwag ninyong sundan ang tawag, sapagkat kapag narinig ka na nito, hindi ka na nito kailanman pakakawalan. Pagkatapos ng huling pangungusap, ay wala nang ibang nakasulat, tanging isang simbolo lamang. Ang parehong simbolong nakita niya sa anting-anting na ibinigay ni Aling Rosa. At habang nakatitig siya rito, isang nakakasilaw na bughaw na liwanag ang biglang sumiklab mula sa dagat sa ibaba ng parola. Mula sa tuktok ng gusali ay kitang-kita niya ang pinagmulan nito. Nagmumula ito sa eksaktong lugar na nakamarka sa lumang mapa, sa pintuan ng kailaliman. At sa unang pagkakataon, malinaw niyang naramdaman na may isang bagay sa ilalim ng dagat ang tumingin pabalik sa kanya. Nanatiling nakatayo si Elias sa tuktok ng lumang parola. Hindi niya maalis ang tingin sa bughaw na liwanag na nagmumula sa gitna ng karagatan. Tila isang malaking mata itong nakabukas sa ilalim ng dagat. Tahimik, nagmamasid, naghihintay. Ang malamig na hangin ay patuloy na humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi niya iyon halos maramdaman. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa mahiwagang liwanag. Muli niyang sinulyapan ang lumang mapa. Walang duda. Ang lugar na iyon ang tinutukoy na pintuan ng kailaliman. Biglang sumagi sa isip niya ang mga salita sa tala ng tagapagbantay ng parola. Huwag ninyong hanapin ang nilalang. Huwag ninyong sundan ang tawag. Ngunit sa halip na matakot, lalo lamang siyang nakaramdam ng matinding pagnanais na malaman ang katotohanan. Ano ang nilalang na iyon? Bakit siya tinatawag? At bakit tila may kaugnayan ito sa kanyang buhay? Dahan-dahan niyang isinara ang kwaderno at inilagay ang lumang mapa sa kanyang bag. Pagkatapos ay mabilis siyang bumaba mula sa parola. Habang tinatahak niya ang daan pauwi, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Hindi siya lumingon. Ngunit ramdam na ramdam niya ang mabigat na presensya sa kanyang likuran. Nang marating niya ang kanilang bahay ay halos mag-uumaga na. Nagulat siya nang makita si Mang Ruben na naghihintay sa labas. Nakaupo ito sa isang lumang bangko. Hindi ito mukhang galit. Sa halip ay tila nag-aalala. "Saan ka galing?" tanong nito. Hindi agad nakasagot si Elias. Ngunit alam niyang wala nang saysay ang pagsisinungaling. Sa lumang parola, biglang bumigat ang mukha ng matanda. Kaya pala. Kaya pala ano? Tumayo si Mang Ruben. Narinig ko ang kampana. Napakunot noo si Elias. Kampana? Tumango ang kanyang ama. Tuwing may taong pumapasok sa lumang parola sa gabi, tumutunog ang lumang kampana nito. Ngunit natigilan siya. Matagal nang wala ang kampanang iyon. Tama, natahimik silang dalawa. Unti-unting bumigat ang hangin sa pagitan nila. Pagkatapos ay ibinigay ni Elias ang kwaderno at ang mapa. Tahimik na binasa iyon ni Mang Ruben. Habang tumatagal ay lalo itong namumutla. Nang makita nito ang markang simbolo sa huling pahina, ay napaupo ito. Parang may matagal nang kinatatakutang alaala na muling bumalik. "Kilala mo ba ang simbolong ito?" tanong ni Elias. Matagal bago sumagot ang matanda. "Oo." Nanlaki ang mga mata ni Elias. "Ano ito?" Napabuntong hininga si Mang Ruben. "Simbolo ito ng mga tagapagbantay." "Sino sila?" "Mga taong inatasang bantayan ang lihim ng dagat." Lalong dumami ang tanong sa isip ni Elias. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas nila ay bumungad si Aling Rosa. Mukhang nagmamadali ito. At sa unang pagkakataon ay nakita nila ang takot sa kanyang mukha. Nagsimula na. Pareho silang napatingin sa matanda. "Ano ang ibig ninyong sabihin?" Hindi na sapat ang pagtatago ng katotohanan. Pinapasok nila ito sa bahay. Pagkatapos ay inilapag ni Aling Rosa sa mesa ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Mas luma pa ito kaysa sa kahon ni Mang Ruben. Nang buksan ito ng matanda, ay lumitaw ang isang makapal na piraso ng pergamino. Maingat niya itong inilatag. Isa pala itong napakalumang mapa, mas detalyado kaysa sa nakuha ni Elias. At sa gitna nito ay nakaguhit ang isang napakalalim na bahagi ng dagat.
Katabi nito ay may sinaunang sulat. Hindi ito karaniwang alpabeto. Ngunit tila kabisado iyon ni Aling Rosa. Mahigit 400 taon na ang nakalipas. Simula niya, may isang pangkat ng mga mandaragat na dumating sa lugar na ito. Tahimik silang nakinig. Nakakita sila ng isang bagay sa ilalim ng dagat. Ano iyon? Tanong ni Elias. Isang nilalang na hindi dapat makita ng tao. Muling bumigat ang katahimikan. Napakalaki nito. Mas malaki kaysa anumang balyena. Mas matanda kaysa anumang nilalang sa dagat. Parang bumilis ang tibok ng puso ni Elias. At nang matagpuan nila ito, nagising nila ito. Napatingin siya sa mapa. Pagkatapos noon ay nagsimulang marinig ng mga tao ang boses. Hindi na malayan ni Elias na mahigpit na pala ang pagkakahawak niya sa anting-anting. Bakit ako nito tinatawag? Tahimik na nagkatinginan sina Aling Rosa at Mang Ruben. Parang may bagay silang ayaw sabihin. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita si Aling Rosa. Dahil ikaw ang susunod. Nanlamig ang buong katawan niya. Susunod na ano? Tagapagbantay. Napakurap siya. Hindi niya agad naunawaan ang narinig. Ano? Muling tumingin si Aling Rosa sa kanya. May isang tagapagbantay sa bawat salinlahi. Ako? Tumango ang matanda. Bago mawala si Samuel, ikaw ang pangalan na binanggit niya. Parang huminto ang mundo ni Elias. Imposible. Akala rin namin. Pero hindi pa ako ipinapanganak noon. Alam namin. Walang makapagsalita sa loob ng ilang sandali. Pakiramdam ni Elias ay lalo lamang lumalalim ang misteryo. Paano nalaman ng isang taong matagal nang nawawala ang kanyang pangalan? At bakit tila alam ng lahat ang tungkol dito maliban sa kanya? Kinagabihan ay hindi na siya nakatulog. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang lahat ng kanyang nalaman. Tagapagbantay, Samuel, ang nilalang, ang pintuan ng kailaliman. Bandang hating gabi ay muling nagising ang kakaibang pakiramdam, mas malakas kaysa dati, parang may humihila sa kanyang kaluluwa. Hindi niya namalayang nakatayo na pala siya. Hindi rin niya namalayang naglalakad na siya palabas ng bahay. Tahimik ang buong bayan, walang tao sa lansangan. Wala ring buwan sa kalangitan dahil natatakpan ito ng mga ulap. Patuloy siyang naglakad. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit tila alam ng kanyang mga paa ang direksyon. Hanggang sa marating niya ang dalampasigan. At doon siya tuluyang natauhan. Nakatayo siya sa mismong gilid ng tubig, nakaharap sa karagatan. Sa malayo ay muling sumiklab ang bughaw na liwanag, mas maliwanag, mas malaki. At sa pagkakataong iyon ay malinaw niyang nakita ang isang bagay na unti-unting umaahon mula sa kailaliman. Isang napakalaking anino, mas malaki kaysa anumang barko, mas malaki kaysa sa buong lumang parola. Unti-unti itong gumalaw sa ilalim ng dagat. Kasabay noon ay muling umalingaw-ngaw ang tinig, ngunit ngayon ay hindi lamang siya ang nakarinig. Sa iba't ibang bahagi ng bayan ay nagsimulang magsigawan ang mga tao, nagbukas ang mga ilaw sa mga bahay. Nagsimulang tumahol ang mga aso. At sa gitna ng lahat ng iyon, ay malinaw na malinaw niyang narinig ang bulong mula sa kailaliman. Elias. Pagkatapos ay may isa pang salita na ngayon lamang niya narinig. Isang salitang nagpanginig sa kanyang buong pagkatao. Halika. At sa unang pagkakataon, nagsimulang gumalaw ang tubig sa paligid ng kanyang mga paa na parang buhay. Parang may mga kamay na gawa sa dagat na gustong hilahin siya patungo sa kailaliman. Unti-unting humakbang si Elias paatras, ngunit ang tubig sa kanyang mga paa ay tila may sariling buhay. Hindi ito basta humuhupa gaya ng normal na alon. Sa halip, tila sumusunod ito sa kanya, kumakapit, at muling lumalapit kahit gaano pa siya umatras. Huminga siya ng malalim at pinilit na kumalma, ngunit ang tinig na narinig niya ay nananatiling umiikot sa kanyang isipan. Halika! Hindi iyon utos na may dahas. Sa halip, ito ay isang tawag na may kakaibang bigat,
parang galing sa isang bagay na matagal nang nakakakilala sa kanya. Sa likuran niya, narinig niya ang sigawan ng mga tao sa bayan. Unti-unting nagigising ang San Isidro mula sa gabi. May mga ilaw na sumisindi, mga pintuang bumubukas, at mga taong nagtatakbuhan papunta sa dalampasigan. Ngunit hindi niya magawang lumingon. Nakatingin lamang siya sa dagat. Sa gitna ng karagatan ang bughaw na liwanag ay patuloy na lumalawak. Hindi na ito isang maliit na sinag lamang. Ngayon ay tila isa na itong pintuan na nakabukas sa ilalim ng tubig. At mula roon, unti-unting umaangat ang anino. Hindi pa rin malinaw ang hugis nito, ngunit mas detalyado na kaysa dati. May mga tila galamay na gumagalaw sa ilalim ng tubig, bagaman hindi niya matiyak kung ito ba ay bahagi ng nilalang o ilusyon lamang ng kanyang takot. Lumapit si Mang Ruben mula sa kanyang likuran. Elias! Ngunit hindi siya natinag. Hinawakan siya ng kanyang ama sa balikat, pilit siyang hinihila palayo. Umalis ka rito, ngayon na! Sa sandaling iyon, bahagyang kumislap ang anting-anting sa kanyang bulsa. Narinig niya ang mahina nitong pagkalansing at kasabay nito ay bahagyang humupa ang paghila sa kanyang isip. Napakurap siya. Parang biglang nagkaroon ng puwang sa pagitan niya at ng tinig. Ngunit hindi ito tuluyang nawala. Mula sa dagat, muling umalingaw ang boses, mas malinaw kaysa dati. Elias, ikaw ay akin. Napaatras si Mang Ruben, tila natigilan sa kanyang narinig. Hindi lang pala si Elias ang nakaririnig. Ngayon ay naririnig na rin ito ng buong baybayin. Sa gilid ng dalampasigan, nagkakagulo ang mga tao. May mga umiiyak, may mga nagdarasal, at may ilan na tumatakbo palayo. Ngunit ang ilan ay nakatayo lamang, tila natulala, nakatingin sa dagat na parang hinihila rin. Biglang nagsalita si Aling Rosa na dumating na rin. Huwag mong titingnan ng matagal ang liwanag. Ngunit huli na ang lahat para sa ilan. May isang mangingistang biglang humakbang papunta sa tubig. Isa pa, at isa pa. Para bang may hindi nakikitang tali na humihila sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Bakit sila pumapasok? Hindi na sila nakakalaban, sagot ni Aling Rosa. Kapag tuluyang narinig ng isip ang tawag, sumusuko ito. Napahawak si Elias sa kanyang ulo. Mas lumalakas ang tinig sa kanyang isipan. Hindi na lamang ito mula sa dagat. Parang nasa loob na rin ito ng kanyang isip. Elias, ikaw ang susi. Ikaw ang pagbubukas. Napapikit siya ng mariin. Ngunit nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, mas malapit na ang liwanag. Mas malinaw na ang anyo sa ilalim ng tubig. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagi ng nilalang, isang mata, napakalaki, mas malaki kaysa bangka. At nakatingin ito direkta sa kanya. Biglang umatras si Elias ngunit huli na. Ang tubig sa kanyang paligid ay biglang umangat, tila bumuo ng isang bilog sa kanyang katawan. Hindi ito malamig lamang, parang may buhay itong pumipigil sa kanya. Elias, huwag! Sigaw ni Mang Ruben. Ngunit unti-unti nang humihigpit ang paligid niya, parang kinakaladkad siya ng dagat mismo. Sa gitna ng kaguluhan, inilabas ni Elias ang anting-anting. Nang hawakan niya ito, biglang kumislap ito, ng mas maliwanag kaysa dati. At sa isang iglap, naramdaman niya ang biglang katahimikan sa kanyang isip. Sandaling nawala ang tinig. Sandaling humupa ang paghila. Ngunit kapalit nito ay isang bagong imahe, isang alaala na hindi niya alam kung kanya ba talaga. Nakita niya ang isang batang lalaki na nakatayo sa tabing dagat at sa likod niya, isang lalaki ang naglalagay ng anting-anting sa kanyang palad, si Mang Ruben. Ngunit mas bata. At sa tabi nito, si Samuel. Ngumiti si Samuel sa bata. Huwag kang matakot, sabi nito. Darating ang araw na tatawagin ka rin niya. Biglang bumalik si Elias sa kasalukuyan, humahabol ang hininga. Tay, mahina niyang sabi. Ngunit hindi nakasagot si Mang Ruben dahil sa sandaling iyon, mas lumakas ang pag-angat ng nilalang
mula sa dagat. At ang buong karagatan ay tila bumukas, parang may pintuang hindi dapat nabuksan. At mula roon, muling umalingaw-ngaw ang huling pahayag ng tinig. Oras mo na. At ang tubig ay tuluyang bumalot kay Elias. Nawala si Elias sa ilalim ng tubig, ngunit hindi siya nalunod. Sa halip, parang huminto ang oras sa paligid niya habang unti-unti siyang bumababa sa kailaliman. Hindi siya humihinga, ngunit hindi rin siya nasasakal. Ang tubig ay tila naging isang uri ng hangin na pumapalibot sa kanya. Sa kanyang paligid, unti-unting nagbago ang anyo ng dagat. Mula sa madilim at magulong alon, naging malinaw ang paligid na tila isang malawak na mundo sa ilalim ng tubig. Nakikita niya ang malalaking bato, lumang kahoy na tila labi ng mga barko at mga estrukturang hindi gawa ng tao. Parang isang nawawalang lungsod sa ilalim ng karagatan. Unti-unti siyang bumaba hanggang sa dahan-dahang dumikit ang kanyang mga paa sa isang patag na bato. Tahimik ang lahat. Ngunit sa katahimikang iyon, ramdam niya ang presensya ng napakalaking bagay sa paligid. Hindi niya alam kung saan siya eksaktong naroroon, ngunit malinaw sa kanya na ito ang lugar na tinutukoy ng mga talaan, ang pintuan ng kailaliman. Muli niyang narinig ang tinig, ngunit ngayon ay hindi na ito nagmumula sa malayo. Nasa paligid na niya ito. Elias! Humakbang siya ng dahan-dahan. Sa bawat hakbang tila gumagalaw ang tubig na parang humihinga. May mga liwanag na bughaw na umiikot sa paligid niya, parang mga alitap-tap sa ilalim ng dagat. Pagkatapos ay nakita niya ito. Isang napakalaking estruktura. Isang arko na gawa sa tila bato at kristal na kabaon sa kailaliman. Sa gitna nito ay may kumikislap na bughaw na enerhiya na parang pinto ang hindi ganap na sarado. Dito nanggagaling ang liwanag na nakita niya mula sa ibabaw. Dahan-dahan siyang lumapit at habang papalapit siya, mas lumalakas ang tinig. Hindi ka dapat natatakot. Napahinto siya. Hindi na ito katulad ng dati, mas malinaw. Mas malapit sa pagiging tao. Sino ka? Tanong ni Elias. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay muling nagsalita ang tinig. Ako ang narinig mo sa bawat alon. Ako ang nasa bawat alingaungaw ng dagat. Ako ang itinago sa loob ng mahabang panahon. Napatingin si Elias sa arko. Bakit ako ang tinatawag mo? Muling nagliwanag ang paligid, at sa gitna ng arko, unti-unting lumitaw ang imahe, isang anyo. Hindi pa buong malinaw, ngunit hugis tao sa itaas at parang tubig na humahaba pababa sa kailaliman. Isang nilalang na hindi ganap na solid, ngunit hindi rin hangin. Ako ay hindi pumipili ng walang dahilan, sabi nito. Ikaw ang huling bahagi ng selyo. Napatigil si Elias. Selyo? Ang pintuang ito ay hindi lamang daan. Ito ay kulungan. Unti-unting lumakas ang liwanag. At sa likod ng arko nakita ni Elias ang isang bagay na gumagalaw. Isang napakalaking anino na tila nakatali sa kailaliman. Humihinga. Humihila. Nagiigising. Biglang nanlamig si Elias kahit na nasa ilalim siya ng tubig. Ibig mo sabihin, mahina niyang sabi, may nakukulong sa likod ng pintuan. Tumango ang tinig. Isang nilalang na hindi dapat lumaya. Napaatras siya, ngunit bago pa siya makalayo, naramdaman niya ang pag-uga ng buong lugar. Parang may gumagalaw mula sa kabilang panig ng arko. Mas malakas, mas desperado. Mula sa kailaliman, isang malalim na sigaw ang gumuhit sa tubig. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elias ang takot na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito takot sa kamatayan, kundi takot sa isang bagay na mas malaki kaysa sa mundo. Muli siyang nilapitan ng tinig. Kung mabibigo ang selyo, hindi lamang ang dagat ang magigising. Ang buong ibabaw ay susunod. Napatitig si Elias sa arko. At ano ang gagawin ko? Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay ang sagot. Ikaw ang magpapatuloy sa sinimulan ni Samuel. Napakurap si Elias.
Si Samuel, siya ang unang tumanggi. Biglang nagliwanag ang tubig sa paligid. At sa isang iglap nakita ni Elias ang isang alaala. Si Samuel nakatayo sa parehong lugar. May hawak na parehong anting-anting. At sa likod niya, si Mang Ruben, mas bata, umiiyak, pilit siyang inaabot. Ngunit si Samuel ay unti-unting nilalamon ng liwanag mula sa arko. Hindi dahil pinilit, kundi dahil pinili niya. At sa huling sandali, ibinulong niya ang pangalan ni Elias. Bumalik si Elias sa kasalukuyan, nanginginig. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, nagsimulang mag-crack ang liwanag sa arko. May bagay sa likod nito ang pilit na kumakawala. Mas malakas, mas nagagalit. At ang tinig ay naging seryoso. Nagising na siya. At na ngayon, kailangan kanya. Biglang lumiwanag ng labis ang buong kailaliman. At sa unang pagkakataon, ang pintuan ng kailaliman ay nagsimulang bumukas ng dahan-dahan. Dahan-dahang bumubukas ang pintuan ng kailaliman. Sa bawat paggalaw nito, tila gumuguhit ng sugat sa buong karagatan. Ang liwanag na nagmumula rito ay hindi lamang bughaw. May halong puti at itim, parang nagbabanggaan ang dalawang magkasalungat na mundo. Nakatayo si Elias sa harap nito, hindi makagalaw. Ang anting-anting sa kanyang kamay ay patuloy na umiinit, tila may buhay na tumutugon sa pagbubukas ng pintuan. Mula sa likod ng arko muling gumalaw ang napakalaking anino. Mas malinaw na ngayon. Hindi na ito basta hugis lamang. May anyo itong parang nilalang na matagal nang nakatali sa kadiliman. Mahahabang galamay na parang tubig na nagkakabuhol at isang anyong tila hindi buo, parang pilit na pinipigil ng mundo na maging ganap. At sa bawat paggalaw nito, nanginginig ang buong kailaliman. Bitawan mo ang selyo. Dumagundong ang tinig mula sa likod ng pintuan. Hindi ito ang parehong boses na tumatawag kay Elias. Mas malalim ito. Mas matanda. Mas galit. Napaatras si Elias, ngunit hindi siya makalayo. Parang ang mismong tubig ay naging pader na pumipigil sa kanya. Mula sa kabilang panig, nagsalita muli, ang mas mahinahong tinig, ang una niyang narinig. Huwag kang makinig sa kanya. Sinungaling siya. Napapikit si Elias ng mariin. Dalawang tinig, dalawang katotohanan, at siya ang nasa gitna. Bakit ako? Sigaw niya sa kawalan. Bakit ako? Naging katahimikan ng paligid sa isang saglit. Pagkatapos ay muling nagsalita ang arko. Dahil ikaw ang huling bakas ng tagapagbantay. Biglang bumalik sa isip ni Elias ang sinabi ni Aling Rosa. Ikaw ang susunod. Ngunit ngayon, tila mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Hindi lamang pala siya susunod. Siya ang huling bahagi, ang huling kandado. Biglang may gumalaw sa loob ng kanyang dibdib. Isang sakit, hindi pisikal, kundi parang may bagay na gumigising sa loob niya. Napahawak siya sa kanyang ulo. At sa sandaling iyon, nakita niya muli ang isa pang alaala. Hindi na kay Samuel, kundi sa kanya, isang batang Elias. Nakatayo sa dalampasigan, mag-isa, ngunit may dalawang anino sa likod niya, isang lalaki, si Mang Ruben, at isa pang hindi niya maaninag. May tinig na bumubulong sa bata, hindi ka ordinaryo. Hindi katulad nila. Pagbalik niya sa kasalukuyan, humahabol ang kanyang paghinga. Mahina niyang bulong. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang arko ay tuluyang bumukas pa. At mula roon, may lumabas na kamay. Hindi ito tulad ng inaasahan niyang halimaw. Sa halip, ito ay mukhang tao. Ngunit gawa sa tubig, liwanag, at kadiliman na magkakahalo. Hinawakan nito ang hangin sa harap ni Elias. At sa bawat paglapit nito, mas lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Ikaw ang susi, sabi nito, at ikaw ang pinto. Nanigas si Elias. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit hindi na ito sumagot. Sa halip, biglang sumabog ang liwanag mula sa arko. At sa loob ng liwanag na iyon,
Nakita ni Elias ang buong katotohanan. Ang pintuan ng kailaliman ay hindi lamang kulungan ng isang nilalang. Ito rin ay selyo ng kapangyarihan. At ang selyong iyon ay nakatali sa dugo ng mga tagapagbantay, kasama ang kanyang dugo. Biglang umalingaw ang sigaw mula sa likod ng pintuan. Ilabas mo ako! Napaatras si Elias sa lakas ng puwersa. Ngunit sa pagkakataong iyon, may humawak sa kanyang kamay. Ang anting-anting. At sa paghawak niya rito naramdaman niya ang presensya ni Samuel. Hindi bilang alaala lamang, kundi parang buhay pa rin. Ikaw na ang bahala. Tila bulong ng boses sa kanyang isip. Nanlaki ang kanyang mga mata. Samuel? Ngunit ang sagot ay hindi salita, kundi isang alon ng kapangyarihan na dumaloy sa kanyang katawan. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon hindi na siya simpleng si Elias lamang. Sa harap niya, ang pintuan ay tuluyang nagbukas, at mula sa kailaliman ang nakulong na nilalang ay nagsimulang umangat. Hindi pa buong lumalabas, ngunit sapat upang ipakita ang tunay nitong anyo. Isang presensya na tila bumabaluktot sa tubig, sa liwanag at sa mismong espasyo. At sa sandaling iyon, narinig ni Elias ang huling babala. Huwag mong papakawala ng selyo. Kung hindi, hindi lamang ito lalaya, ikaw ang magiging kapalit. At ang kailaliman ay tuluyang nagising. Sa pag-angat ng nilalang mula sa pintuan ng kailaliman, tila nagbago ang buong mundo sa ilalim ng dagat. Ang tubig na dati tahimik ay naging mabigat, parang may dalang bigat ng libu-libong taon. Ang liwanag na bughaw ay naghalo na sa itim na tila usok sa ilalim ng karagatan. Nakatayo si Elias sa gitna ng lahat ng ito, nanginginig ngunit hindi makatakbo. Dahil sa bawat galaw niya, tila mas lalong humihigpit ang koneksyon niya sa pintuan. At ngayon, malinaw na sa kanya ang sinabi ng tinig, "Ikaw ang kapalit." Mula sa loob ng pintuan, ang nilalang ay unti-unting lumilitaw. Hindi ito ganap na may hugis na kayang ipaliwanag ng isip ng tao. Ngunit sa bawat bahagi nito, may nararamdaman si Elias, galit, kalungkutan, at matagal na pagkakakulong. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na tila kumikilala sa kanya. Parang matagal na siyang hinihintay. Biglang may pumasok na alaala sa isip ni Elias, isang mas batang Samuel. Nakaupo sa tabi ng pintuan, may sugat sa kamay. At si Mang Ruben, nakaluhod sa harap niya, umiiyak. Hindi mo kayang pigilan ito mag-isa, sabi ni Samuel noon. Pero may darating na papalit sa akin. Bumalik si Elias sa kasalukuyan, nanginginig. Hindi, bulong niya. Hindi ako kapalit ng kahit sino. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Hindi pisikal sa paraang agad mapapansin, kundi parang may humahawak sa kanyang loob. Ang anting-anting ay kumikislap ng paulit-ulit, mas mabilis kaysa dati. At mula sa pintuan narinig niya muli ang tinig, ang mas mahinahong boses. Kung hindi ka papayag, bubukas ito ng tuluyan. Napapikit si Elias. Sa kanyang paligid, nagsimulang bumagsak ang mga piraso ng liwanag mula sa arko. Parang bumibitak ang mismong hangganan ng mundo. At sa ibabaw ng dagat, kahit hindi niya nakikita, alam niyang nagkakagulo na ang San Isidro. Ngunit dito sa kailaliman, wala nang mahalaga kundi ang desisyon niya, lumapit ang nilalang mula sa pintuan. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito. Hindi ito halimaw sa tradisyonal na anyo, kundi parang isang sinaunang puwersa na nagkaroon ng kamalayan, isang bagay na hindi dapat nabuhay, at nagsalita ito ng direkta sa isip ni Elias. Hindi ako kaaway. Ako ang unang itinago, napahinto si Elias. Ano ka? Ako ang pinigilan upang manatiling buo ang ibabaw. Kapag ako'y lumaya, hindi ka na magkakaroon ng dagat na tatawaging tahanan. Napaatras si Elias, ngunit sa likod niya, naroon pa rin ang presensya ng pintuan. At alam niyang hindi na ito maaaring ibalik sa dati nang basta-basta. Biglang lumitaw sa harap niya
Ang imahe ni Mang Ruben, hindi tunay na katawan, kundi isang alaala. Anak, ang tinig ng kanyang ama sa alaala, kapag dumating ang araw, piliin mo ang hindi pipiliin ng takot. Biglang nanigas si Elias. Kung ako ang kapalit, mahina niyang sabi, ano ang mangyayari sa akin? Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay sumagot ang tinig. Ikaw ang magiging bagong selyo. Napakorap siya. Ano? Ikaw ang magpapatuloy sa hawla. Ikaw ang magiging hangganan sa pagitan ng mundo at ng kailaliman. Parang bumigat ang kanyang dibdib. Ibig sabihin, hindi siya mamamatay. Ngunit mawawala ang sarili niyang buhay, ang sarili niyang kalayaan, ang sarili niyang pagkatao. Sa sandaling iyon, lumitaw sa kanyang isipan ang dagat ng San Isidro, ang mga mangingisda, ang mga bata sa dalampasigan, ang kanyang ama. Kung palalayain ang nilalang, lahat ng iyon ay mawawala. Ngunit kung tatanggapin niya, siya mismo ang mawawala. Napapikit siya ng mariin. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naging tahimik ang tinig sa kanyang isip. Walang tawag, walang bulong. Parang hinihintay ang kanyang sagot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At tumingin siya sa pintuan. Kung ako ang pipili, sabi niya, hindi ninyo kukunin ang buhay ng mga tao sa ibabaw. Nanahimik ang kailaliman. At sa sandaling iyon, nagsimulang lumiwanag ang anting-anting sa kanyang kamay. Mas maliwanag kaysa dati, parang sumasang-ayon. At mula sa likod ng pintuan, ang nilalang ay tila napahinto. Parang hindi nito inaasahan ang sagot. Hindi ka dapat pumili niyan, sabi nito. Ngunit huli na. Dahil si Elias ay humakbang pasulong, diretso sa pagitan ng pintuan at ng kailaliman. At sa kanyang paglapit, nagsimulang magbago ang kanyang katawan sa liwanag. Hindi sakit, kundi unti-unting pagkapalit. Parang ang dagat mismo ay kumakapit sa kanya. At bago tuluyang mawala ang kanyang anyo, huling narinig niya ang boses ni Samuel. Hindi ito katapusan. Ito ay pagpapatuloy. At ang pintuan ng kailaliman ay nagsimulang magsara, kasabay ng isang bagong tagapagbantay. Sa pagsara ng pintuan ng kailaliman ay isang malakas ngunit tahimik na pagbabago ang dumaan sa buong karagatan. Walang pagsabog, walang ingay. Ngunit parang may bahagi ng mundo ang biglang nawala at napalitan ng katahimikan na hindi pa kailanman naranasan ng San Isidro. Sa ibabaw ng dagat unti-unting humupa ang bughaw na liwanag. Ang alon ay bumalik sa dati nitong daloy. Ang hangin ay muling naging payapa. Ngunit sa kailaliman may nagbago na hindi na maibabalik sa dati. Si Elias ay wala na sa anyong dati niyang kilala. Ngunit hindi rin siya ganap na nawala. Naging bahagi siya ng hangganan. Isang presensyang hindi nakikita ngunit nararamdaman sa bawat galaw ng dagat. Isang tagapagbantay na nakatanikala sa pagitan ng dalawang mundo. Sa unang mga sandali ng kanyang bagong anyo, ang lahat ay magulo. Maraming tinig, maraming alaala, at maraming emosyon na hindi niya na alam kung alin ang kanya pa. Ngunit unti-unti, nagsimulang humupa ang ingay. At sa katahimikan, may natira, ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang kamalayan. Hindi na siya nakatayo sa pisikal na anyo. Sa halip, nararamdaman niya ang buong karagatan. Ang bawat alon, ang bawat paggalaw ng isda, ang bawat pagbabago ng hangin sa ibabaw. Lahat ay konektado sa kanya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang tungkulin. Hindi na siya isang tao lamang. Siya na ngayon, ang hangganan. Biglang may naramdaman siyang pamilyar na presensya sa ibabaw. Isang pamilyar na puso. Si Mang Ruben. Nararamdaman niya ito hindi sa mata, kundi sa damdamin. Isang matandang nakaupo sa dalampasigan, tahimik, nakatingin sa dagat. Malungkot, ngunit payapa rin. Parang alam nito ang nangyari. Hindi lumabas si Elias, ngunit naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagpadala siya ng kaunting katahimikan pabalik. Isang hindi salita, kundi damdamin.
narito pa ako. Biglang tumigil si Mang Ruben sa dalampasigan. Parang may naramdaman, ngunit hindi niya ito maipaliwanag. Mula sa malayo, naroon si Aling Rosa nakatayo rin, nakatingin sa dagat. Tahimik. At alam niya rin. Sa ibabaw ng dagat, unti-unting bumalik ang buhay ng San Isidro. Ngunit may isang bagay na hindi na katulad ng dati. Ang dagat ay hindi na lamang dagat. Ito ay may tagapagbantay. Sa kailaliman, si Elias ay nagsimulang maglakad sa isang mundong walang hangganan. At sa bawat galaw niya, ang pintuan ng kailaliman ay nananatiling sarado. Ngunit alam niya, hindi ito magtatapos doon. Dahil sa isang sulok ng kailaliman, may natitirang bakas ng presensyang hindi tuluyang nawala. Ang nilalang na minsang nagpakita ng sarili ay hindi ganap na nawala. Nakatago lamang, naghihintay. At sa unang pagkakataon bilang tagapagbantay, naramdaman ni Elias ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman noon, hindi takot, kundi babala. May darating pang susunod na pagkabukas. At sa pagkakataong iyon, maaaring hindi na siya sapat. Lumipas ang mga araw sa ibabaw ng dagat ng San Isidro, ngunit para kay Elias na ngayon ay tagapagbantay, hindi na umiiral ang konsepto ng araw at gabi. Sa kailaliman, ang oras ay hindi tulad ng nasa ibabaw. Hindi ito dumadaloy. Ito ay umiikot, bumabaloktot, at minsan ay nawawala. Ngunit kahit ganoon, nararamdaman pa rin niya ang bawat pagbabago sa ibabaw ng mundo. Ang pagtaas ng alon, ang pag-ihip ng hangin, ang tibok ng buhay ng bawat nilalang na lumalapit sa dagat. At higit sa lahat, ang damdamin ng mga taong kanyang iniwan. Si Mang Ruben ay patuloy na pumupunta sa dalampasigan. Araw-araw. Hindi nagsasalita, nakatingin lamang sa malawak na karagatan na tila naghihintay ng sagot na hindi darating. Si Aling Rosa naman ay unti-unting humina, ngunit bago siya tuluyang naglaho sa eksena ng buhay, lagi niyang sinasabi sa mga tao na ang dagat ay may bagong tagapakinig. Ngunit walang nakakaunawa kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa ilalim ng dagat, si Elias ay naging bahagi na ng pintuan. Hindi na bilang tao, kundi bilang hangganan mismo. Sa bawat paglapit ng nilalang na minsang nakulong, siya ang pumipigil. Sa bawat paggalaw ng kadiliman, siya ang humahawak. Ngunit habang tumatagal, mas lalo niyang naiintindihan ang katotohanan. Ang nilalang ay hindi simpleng kaaway. Ito ay isang puwersa na kailangang umiral upang manatiling balanse ang mundo. At siya bilang tagapagbantay ay hindi lamang tagapigil. Siya rin ay tagapamagitan. Isang araw, o kung ito man ay maituturing na araw sa kailaliman, naramdaman niya ang kakaibang pagbabago. Mas tahimik kaysa dati. Mas mabigat. Ang pintuan ng kailaliman ay muling nagpakita ng maliliit na bitak. Hindi ito pagbubukas, kundi pag-uulit ng sigaw sa loob. At sa pagkakataong iyon, hindi isang nilalang lamang ang nararamdaman niya, kundi dalawa. Ang orihinal. At isa pang presensya na hindi niya palubos na nauunawaan. Dalawang tinig, dalawang kagutuman, dalawang pagnanais na makalaya, nanlamig ang kanyang kamalayan. Kaya pala, bulong niya sa sarili, hindi pa tapos ang lahat. Hindi kailanman naging isa lamang ang kulungan. Isa lamang ang nakita ng mga naunang tagapagbantay, ngunit may mas malalim pa. Sa ilalim ng unang kailaliman, may isa pang antas. Isang bagay na kahit si Samuel ay hindi tuluyang nakita. At ngayon, nagsisimula itong gumising. Sa ibabaw ng dagat biglang nagbago ang panahon, malalakas na hangin. Pag-ulan na walang ulap. Mga alon na tila may sariling galit. Sa San Isidro, muling nagsimulang kumalat ang takot. Ngunit ngayon, walang tagapagbantay sa ibabaw. Tanging alaala na lamang ng alamat. Sa kailaliman, si Elias ay humakbang patungo sa pintuan. At sa unang pagkakataon mula nang siya ay naging bahagi nito,
Hindi na siya basta sumusunod, kundi siya ay kumakalaban. Ang anting-anting na dati niyang hawak ay hindi nahiwalay sa kanya. Ito ay naging marka sa kanyang kamalayan, isang paalala ng pagiging tao. At sa bawat pagigting ng pintuan, tumitibay din siya. Mula sa kabilang panig, narinig niya muli ang pamilyar na tinig. Bitawan mo ang balanse. Ngunit ngayon, hindi na siya natitinag. Hindi, sagot niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ito hindi lamang sa isip, kundi sa buong kailaliman. Nag-vibrate ang dagat. Nagbago ang direksyon ng alon. At ang pintuan ng kailaliman ay muling nagliwanag. Ngunit ngayon, hindi na ito pagbubukas, kundi pakikipaglaban. Sa ibabaw si Mang Ruben ay nakatingin sa dagat nang biglang huminto ang hangin. Parang huminga ang mundo. At sa malalim na bahagi ng karagatan, si Elias ay nakatayo sa gitna ng dalawang puwersa, ang dating nilalang at ang bagong gumigising. At sa gitna nilang lahat, siya ang hangganan. Siya ang tagapagbantay. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang dagat ay hindi lamang nagtatapos sa katahimikan, kundi nagsisimula muli. Wakas.